tunay ang katapanan ng ating Panginoon, hindi nagmamaliw. Kagaya lagi natin sinasabi, He's the still the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya mga kapatid, damhin natin ang awitin na ito. Sadyang kinuti na
kami nagagalak, Lord, sa buhay na ito. Dahil naroon kayo lagi, Lord. Naroon kayo at hindi kayo kailanman na, Lord, Ama, na nagkulang upang kami, Lord, gabayan. Naroon kayo upang kami inyong pangusapan, Lord, at pagpalain, Ama, sa bawat lakad namin na kung minsan hindi namin ito nare-recognize, Lord, dahil sa kabisihan namin, dahil sa napakarami namin kaisipan, Lord, sa aming mga pangailangan. But beyond this life, Lord, there is a God. There is always there to love, and Lord, always there to carry us whenever, Lord, na hindi na namin kaya sa aming sarili. Naroon kayo, Lord, upang kami, Ama, buhatin, upang kami, Lord, ay comfort, Lord, ano pa man ang aming mga kalalagayan. Salamat, Lord, na marami. Tinuruan niyo kami, Lord, sa mamagitan ng pananampalataya na ma-recognize ito at maitas kayo, Lord, sa buhay na ito. Na hindi namin, Lord, sukat makalain sa buhay na ito na darating kami sa puntong ito na kaya namin maranasan ng Diyos na hindi nakikita, na sa pamagitan lamang ng pananampalataya kami, Lord, makakaranas, Lord, sa inyo. Salamat, Lord, sa kapahayagan na ito sa aming kababahan na inabot niyo kami. Lord, pagpalain niyo po ang gawain na ito. Nawa, patuloy niyo kami abutin, Lord, sa aming mga kalalagayan ayon sa inyong, Lord, kalooban, upang lalo kami, Lord, na magningas, lalo kami, Lord, na magtiwala sa inyo na higit, Lord, sa mga panahon na ito. Buksan niyo, Lord, ang inyong mga salita, Lord, sa pulpitong ito, at patuloy mahayag kayo, Lord, anuman ang mga bagay, Lord, na ibubuksan ninyo, maging pakinabang sa amin, maging kalakasan sa amin, Lord, maging kagalingan sa amin, Lord, at maging kasapatan sa amin, Lord, upang sa pagparito ninyo ito'y bumuo sa amin at maging handa kami, Lord. Salamat, Ama, muli tinataas ka namin, Lord, pagpalain niyo ang gawain, pagpalain niyo, Lord, ang tagapagsalita sa kanyang pagpapagal, Lord. Ngayon pa lang, Lord, kayo patuloy na tinataas namin, Lord, upang siya'y gamitin ninyo ng malaya, Lord, sa ikalalakas sa pagbubuti ng iglesia na ito, Lord. Pag sa inyong mga gagamitin, Lord, ng mga maghahayag ng iyong kabutihan, magdidestify at magpupuri sa inyo, Lord. Kayong patuloy na makita sa inyo po ang kapurihan ng ito. Ito po kami sa matuloy sa ngalan po natin, Panginoong Jesus. Amen. And alakpakan natin ng Panginoon. At maraming makapong bawat isa. Naniniwala ko inaabot tayo natin, Panginoon. Ngayon, dumakan naman tayo sa kasunod na parte na natin gawain. Sino man po ang inaabot natin, Panginoon, pinapangunahan na magpatotoo sa kanyang kabutihan, hindi naman kayo maghandog ng kawin. Well, may nakapagbigay na po sa akin, sila State. I believe meron po sila sa offering.
gustong sumunod na magpatotoo, mag-alin ng awit, Mr. Aiko. So, shalom mga kapatid, nais ko din pong ipatotoo ang simpleng patotoo na ito at ibalik sa Panginoon ng kapurihan at ng pasasalamat. Kanina po kasi dahil busy sa trabaho din. Lately po kasi talagang mas dumami na yung workload ko. Actually, over the 7 years ako sa trabaho, ako na ito, sa biyaya ng Panginoon. 6 years na po akong walang increase. Kasi hindi rin ako naggugulo dahil freelancer po ako, no? Dahil yung trabaho ko, kumbaga sa isang taon siguro, 3 months lang yung tatrabahuin ko talaga na as in trabaho sa loob ng isang taon. So, isipin niyo po yun, no? Kaya sabi ko kay Brother Jonathan, okay na ako dito. Sabi ko, lalo na po nung nagkaanak kami, talagang sabi ko, ang hirap mag-strike ng balance between work at saka sa pagiging nanay mo. Lalo na yung wala kang ibang kasama sa bahay dun sa within 8 hours na trabaho, talagang ang hirap. Pero sa ngayon kasi, nung last time, nagkausap kami ng boss ko, sabi niya, yung boss ko na babae na nagka-cancer din before, sabi niya, yung cancer-free na po siya ngayon, full remission. Sabi niya, madadagdagan na talaga yung workload ko. Tapos sabi niya pa nga, pag naman nawawala ka, mag-status ka na lang kung kasi alam naman po niya na may bata, no, may alagain. Although may kasama naman po sa bahay na tumutulong talaga malaking bagay po yun, no? Pero sabi niya, mag-status ka, sabi niya, para alam ko lang na andyan ka pare, sabi. Kasi minsan nag-idle talaga pag ilang oras na wala, ilang minutes na wala. No? Pero sabihan ng Panginoon, no, ganun po yung sa trabaho ko. Pero ngayon nga na medyo mas marami na yung workload, medyo nahihirapan tsaka pagod din ako. At kanina sabihan ni Lord dahil si Sister Jocelyn, tuloy-tuloy yung trabaho niya sa office. Nakakatulong kasi talaga siya sa akin pag yung 3 hours na break niya. Kanina wala siyang 3 hours na break dahil nga po 5 p.m. yung out niya para makapag-prayer meeting siya. At kanina, buti na lang yung mga kapitbahay namin ng mga friends ni Gia andon, hindi daw sila pumasok. Habang naglalaro sila, parang nagpe-pretend sila na mga may nail polish, narinig ko yung bata, sabi niya, ito sabi niya, we have a nail polish. Siyempre ako, yun, bilang isang ina, sabi ko sa kanila, nagkwento ako, alam niyo ba sa Bible may isang babae, pangalan niya Jezebel, nag-makeup siya, nagkaganito siya lahat, yung buho niya, gano'n. At alam niyo ba kung ano nangyari sa kanya? Sabi ko, namatay siya tapos pinakain siya sa aso. Sabi ko, nagulat yung mga bata. First time nilang marinig, no? Nagalak ang puso ko dahil tayo ilaw ng tahanan, no? Mga ilaw ng tahanan. Ngunit, mabiyayang Panginoon, kayang mag-extend yun. Kayang mag-extend yung ilaw na yun sa mga kapitbahay natin, sa mundong ito. So, na-bless ako dahil yung mga bata na naging interesado sila doon sa bagay na yun. Kahit yung mga kapitbahay namin, kasi talagang, pinag-pray namin ni Brother John yung Bible study doon, lahat. Niyayaya namin sila magsimba, ganun. Pero, wala, choice kasi nila yun, hindi natin mapipilit. At least man lang sa mga bata. At least man lang sa mga bata, may share namin yung mabuting balita, yung word ni Lord, at nagalang ang puso ko sa bagay, napakasimpleng bagay mo. Napakalaki para sa amin. Lalo na mga kalaro ni Gia yun. It's either siya yung may influence sa mga bata yun, or kami yung magiging influence sa kanila. Ganun lang po yun. Kaya, sabihan ng Panginoon sa akin mga Brother Jonathan, kung papipiliin ako kung magbubus yung career ko or yung trabaho ko, mabibigyan ako ng increase na malaki or over dun sa time ko sa anak ko, pipiliin ko yung time ko sa anak ko. Pero alam ko iba-iba yung sitwasyon natin, no? Pero ako, sa akin lang yun at nagpapasalamatan ko ang Panginoon kahit sa mga bagay na ito na malilit lang, hindi mo masasabi na malaki. Pero para sa akin, kahit may magawa ko lang sa Panginoon na kahit kaunting bagay, kahit kaunti lang. Kaya sabi ko, pag-ibig ko ay binabalik ang lahat ng papurihan. God bless you. And God bless you, Pastor Aiko. Tunay na buwan ng ating kapatid ay punong-puno
bilang ina, lumalabas ang maternal instinct, ngunit sa bagay na yun, magpapakita natin Panginoon sa simpleng bagay na yun, nakakapag-share na tayo sa ating mga nakakasalamuha mga tao. At may gusto po bang sumunod mga kapatid? At kung wala na po tayo po magtutuloy-tuloy na, dumako naman tayo sa pagbibigay ng ating mga offering and tithes. Awitin natin ang isasabing 7 redemptive names. Salamat sa gabing ito upang kami makapag-pakinig na yung mga salita, Panginoon. Maraming po salamat sa oras na ito. Binigyan niyo kami ng oras para makapakinig sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ang mga tithes na offering na ito. Pagpalain po ang mga trabaho ng bawat isa, ang mga nakapagbigay at hindi, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilyang narito, Panginoon. Kasi sa iyo lamang po namin inaasa ang lahat ng ito sa takin ng pangalan namin po sa Kristo. Amen. And dumako naman tayo sa pinaka-importante parte na ating gawain mga kapatid, ang pakikinig ng ating salita. Minsan pa, i-centralize natin ating puso at maging ating atensyon na nawang ating focus ay nandito sa ating pakikinig. At minsan pa, habang inimbitahan ko ating tagapagsalita, awitin natin ang sasabi. Great is the Lord, and Lord, we want to live for you in your hand. Is the Lord of all.
need this evening, let's present Him to Him. Let's present it to Him. Let's present them to Him. Walang mga bagay na ibababa mo sa paanan ng Panginoong Jesus, that it will be left unconcerned, it will be left behind. It will always be a serious matter for the Lord. Ano bang ibaba mo sa Kanyang paanan ngayong gabi? Ano bang mga bagay na ating pinagdadaanan? Hallelujah. Narito ang ating Panginoon upang tayo ay damayan sa gabi nito. Hindi ka nag-iisa. Hindi siya nakakalimot. Hindi ka kailanman nakalimutan ng Panginoon. He's always there for you. He's always watch every ups and downs of your life. It's a time for you to ask Him, and it's a time for Him to talk to you, to speak to you. Now, do you have an open heart this evening? May bukas ka bang puso para mangusap siya ngayong gabi? May isa bang puso handa para makinig sa Kanya? Kung ikaw yun, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Sa pagkatunay, umaasa sa Panginoon, hindi mabibigo at hindi bibiguin ng Panginoon. Lord, alam mo po aming mga pagkukulang sa iyong harapan. Mga karumihan, mga kasalanan, mga bagay na aming nagawa, hindi sinasadya o may nasadya man kaming gawin. Kung may mga bagay, Lord, na nabighati ang iyong banal na Espiritu, nagpapakumbaba po kami sa gabi ito, patawarin niyo kami. Linisin niyo kami. Baguhin niyo kami. Lord, give us another U-turn kung kami dumadaan sa isang paglakad na aming kapapahamak. At ibalik mo kami, Lord, ayon sa iyong salita, stay us in line with thy word. Alam po, Lord, mga pangailangan, expectation namin, expectation ng aking mga kapatid, ibinababa ko sa iyong paanan, Panginoon. Sa'yo wala mang po makukuha ang lahat, wala po kayang ibigay, malibang ibigay mo rin, Panginoon. So Lord, I totally clinging, totally expecting and believing, Lord, ikaw ang mag-bless sa aking mga kapatid. Itabi niyo po ako, Panginoon, ilagay mo ko sa inyong likuran. At Lord, lahat ng expectation ng aking mga kapatid ay kayo po ang pumulok sa gabi nito. Lord, sa gabi ng panalangin, Lord, tulungan mo aming pananampalataya na minsan pa. Baklaim namin ang para sa amin. Tulungan mo ang church na ito. Tulungan mo mga nakikinig, Panginoon. At alam namin, may mga pangangailangan sa gabing ito. Pero higit sa lahat, may mga pananampalataya sa gabing ito para i-claim ang mga pangangailangan ito. Sa iyo lahat, mauwi ang kapulihan. Pasalamat. Aming dinadakila ka, sinasamba ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen, amen. Hallelujah. Tayo po magbukas ng ating Biblia. Hallelujah. In John chapter 4, verse 23 to 24, bago po tayo makupo. Basahin ko lang muna ang ating teksto ngayong gabi. Amen. John chapter 4, 23 to 24. But the hour cometh now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. When Brother Branham read this Bible verse one time in his sermon, he said that this is the Father is seeking such to worship Him. Sabi niya, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And he said that truth is His word. So He is looking to have someone. They that worship Him must worship Him in spirit and in the truth of His word. So this is God seeking tonight for those that will worship Him, mga kapatid. And may the Lord add blessings to His word. Maaari po tayong makaupo, mga kapatid. Isa pong magandang gabi. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na tunay na napakabiyaya at habag, awa ang sumusunod sa atin. Mga kapatid, sabi nga ni David, Psalms 43, goodness and His mercy is like running or
running after me. Hinahabol siya ng kabutihan ng Diyos. When you say that the Lord is our shepherd, we shall not want. Mga kapatid, talaga hindi magkukulang ang Panginoon. Habulin tayo ng kabutihan ng Panginoon. Habulin tayo ng habag ng Panginoon sa ating buhay. Higit sa lahat, sa mga sumasampalataya ay habulin tayo ng mga tanda. Sabi ng New Testament. At alam ko, ang bawat isa ay nararanasan ng Panginoon. Amen? Lubos po akong nagagalak na makita kayo ngayong gabi, knowing na paglinggo ay wala po ako. Pagpaumanhin ninyo ang aking absent, mga kapatid, but I'll always be with you in spirit. Alam na mga kapatid yan, beforehand pa ng Sunday, I'm trying my best to help putting things in order for the Sunday morning here. So, bagamat nandun po tayo, nakafocus sa Moriones, nandun din ang ating burden na patuloy tayong makatulong dito. But entirety, sa kalahat-lahatan talagang ang puso ko ngayon ay binibigay doon sa pagtulong to reach out, no, on the arms of the ministry in Moriones. Kung ano pong magawa natin, ay tulong natin. So patuloy niyo pong ipanalangin ang ating mga kapatid doon. At nawa ay sa ating pagtatanim, pagsisipag sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan ng Panginoon, ay makaani pa tayo ng mga kaluluwa. Amen. Salamat din sa mga supports ng church na ito, sa mga musicians, sa mga contact ng Pastor Rufy. Amen. Salamat po sa inyong mga support. Amen. Ang inyong panalangin ay tunay na nagkakaroon po ng bunga, at by Saturday, by God's grace, nagsama-sama po tayo sa isang selebrasyon. Bagamat na-postpone, all things work together for good. Talagang sabi ko sa Moriones, sa totoo lang, mas maraming pabor na na-cancel ang schedule. Sa totoo lang, marami pong nagsabi na talagang good na lang na-cancel kasi ganito, ganyan, ganyan. Sa lahat po ng mga na-receive ng feedback sa ating mga kapatiran sa Pangasinan, Manila. So, tingin ko, ito talaga ang kalooban ng Panginoon. Sa Sabado po talaga. So, ang Diyos na po magpala sa bawat isa sa bagay na ito. Amen. So, 7:10, the Lord will speak to us this evening. I would like just to have a simple question this evening, and may we answer it by heart or personally unto the Lord. Why? Why do I worship? Why do I worship Him? Sagutin natin ito, mga kapatid. We know that the only place of worship is in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi na natin tatanungin who will we worship, because we already have the foundation of who the Lord is, who the true God is. And that is the Lord Jesus Christ, the person of the Lord Jesus Christ. But why do we worship? Because God is looking for a worshiper. Sa binasa natin. Amen? Psalms chapter 96 verse 4, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Kung may mga Panginoon ka bang nalaman noon, siya ay nakaangat. Natatakot ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Revelation 4 verse 11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Amen. So worship is something that's serious for us. It's not a simple thing to us. It's very serious pagdating sa pananambahan. Amen? Worship is not about what I feel towards God, but worship, amen, is about who He is. How it's about worthiness ng ating Diyos. Worship is not rooted, mga kapatid, in just fluctuating feelings or emotion. Pag sinabi ng fluctuating feelings, mood, ang feelings kasi natin, nararamdaman natin ngayong gabi or sa mga susunod o mga nakaraan, nagbabago-bago kasi ang feelings. But worship is not based on the feelings that we have this evening. It's based or rooted in the unchanging reality of who God is. Hindi kasi nagbabago ang Diyos. He is the Creator, He is the Savior. Kahit balik-balik tayo ang mundo, He is.
the sovereign King of this church. Amen. So worship begins with a revelation of who He is. Let's say who He was, who He is, and who will be. Pero ang Bible nagsasabi, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. He never changes. So feelings change, but God never changes. Amen. So worship never changes kung paano mo ito na-reveal. Therefore, our worship must be rooted in God's identity in your life. Not just our emotional condition. Merong isang bata, a poor shepherd boy, he was given a chance to visit the king in the palace. There's a time in that kingdom that they are capable or they are allowed to enter the gate of the kingdom and see the king. Walang instruction, basta gusto lang nilang ipakita kung sino ang hari ng lugar na yun. And mind you, it's a poor boy. But this boy never had met him. Pero nung nalapit na siya sa hari, nakita niya yung hari nakaupo sa trono at gaano talagang ka-grande, ka-majestic yung hari na nakaupo na napaka-kalmado lang. Nung palapit na siya ng palapit sa hari, nagulat ang lahat, walang nagturo. But there's like an instinct action. Bigla siyang lumuhod. At bigla siyang nagbigay ng galang. Nagulat ang lahat. Kasi yung iba, tumingin lang at tumango lang. Pero siya nung nakita niya ang hari, lumuhod siya sa hari. Now worship is to bow down. And once you recognize, mga kapatid, you can see here how this poor boy gives something about royalty. Kasi kung tingin mo sa Diyos ay simple lang, well, yes, nakatago siya sa kasimplihan, pero hindi mo pwedeng itago ang katotohanan na siya Diyos talaga siya lahat. He is a royalty, and royalty demands reverence. Kung papasok tayo sa isang sambahan, hindi lang simbahan, kundi sambahan, you give reverence. Paggalang, respeto, mga kapatid. Because it demands reverence. Kung gano'n ang approach sa isang makalupang hari, ano pa kaya ang hari ng mga hari? Mind you, sa ating panahon, kung meron man nakakakilala sa totoong hari ng ating ng buong Biblia, because many doesn't know that Satan is the God of this evil age. Pero meron kasing mga tao na nakakilala ng tunay na Diyos. And mind you, they are those believers of Malachi chapter 4 verse 5 and 6. And those people that believe Malachi chapter 4, 5 and 6, God sent Elijah to them so their heart will be turned to the fathers. To the true worship of the old days. Old-time religion. Shall we say amen? Amen. God sent Elijah, alam natin kung sino ito. So they are well taught. God invested to them na malaman, mahayag sa kanila ang revelation of Godhead. Kung sino talaga ang Diyos. They knew who the Father of creation, the Son of redemption, and what is the Holy Spirit, or why is the Holy Spirit given for. Alam nila yan. So if John chapter 4 verse 23 is saying, Father seeks to worship Him, naghahanap ang Diyos ng mananamba, well, ang hahanapin niya is yung nakakaalam ng katotohanan kung sino siya. Shall we say amen? At alam natin ang katotohanan na nasa mensahe ng Malachi chapter 4 verse 5 and 6. The rest, hindi nila alam kung sino ang totoong Diyos. Kumbaga, ang hinahanap ng Diyos ngayong gabi, ikaw. Shall we say amen? Amen. Ikaw ang hinahanap ng Diyos. Kahit yung mga nasa online, kung believer ka ng mensahe nito, kilala mo ang Diyos, then hinahanap ka ng Diyos. Kaya tayo ngayon nandito sa gabing ito kasi kasama ka sa espesyal na mga tao. God is calling you for worship. God is seeking your worship. Amen? God is waiting for your worship. Ang hirap, kailangan mong magtawag. Ang ating song leader. It should not be that way. Because you're called to this. Because you know who you are serving.
Because the more you know Him, the more I know Him, the more I worship Him. Kaya ba nating panampalatayanan yan? Mas kilala ko siya, mas sasambahin ko siya. Nandiyan ka ba? Because worship is not an event. Worship is a response. That's true. Worship is not just to have a service, but it is your response. Naghanap siya, sumagot ka. Kapag binasa mo nga yan, John chapter 4, Englishin mo sis. It's a respond to. Respond to. But the hour come, and now is, when the true worshipers, ikaw, shall worship, shall respond to the Father, in spirit and in truth. For the Father seeks such to respond to Him. Nagre-respond kung nag-worship. When you worship, you're responding to Him. Because He is seeking now. Now! Shall we say amen? Sumagot ka ba ngayong gabi? Worthiness. Hallelujah. Nakita mo yan. So, you will see sumagot ka dahil nahayag siyang karapat-dapat. Kasi kung meron ng isang bagay, bakit ko sinasamba ang Panginoon? Kasi ang title nito is Why Do I? So kasama po ako. And I'm gonna share it to you by experience, mga kapatid. By God's grace. Kung meron ka mang alam ng iba na dahilan bukod dito, praise God. Kasi hindi talaga tayo maubusan ng dahilan. But I will give you something tonight that maybe I will say by experience, why do I worship God? And why do I worship Him? Worthiness. Kasi nakita ko yung worthiness, yung kahalagahan, yung karapat-dapat siya. Isang bagay yan. Number one ko talagang nakita is yung worthiness ng Diyos na dapat siyang sampahin. It's revealed to me. Alam niyo ba, pinaka-importanteng tanong sa Book of Revelation? If we read our Bible, there is a very important question in the Book of Revelation. Sometimes we just read it, but we didn't recognize, yan ang pinaka-importanteng tanong. Diba? Revelation 5 verse 2, who is worthy? Tanong yan. Kasi walang worthy sa langit. Walang worthy sa lupa. Walang worthy sa ilalim ng lupa. Pero who is worthy? Diba? Yun ang pinakatanong. Sino ang karapat-dapat? Sumigaw ang isang malakas na anghel na may malakas na tinig. Sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat? And to loose the seals thereof. No one in heaven and earth is found worthy to open it. Iyak si John! Iyak! Ikaw si John. Lumuha naman ng mapain si John. Kasi nandoon lahat ng redempted plan of God. Nandoon lahat ng inheritance of the fallen race of Adam. Kasi silyado eh. Pero there's worthy one. The Lamb of God. Amen? Thou art worthy to take the book. It's Christ alone that is worthy. Na dapat maging pinaka-sentro ng pagsamba. Kasi nung nabuksan yung selyo, buong kalangitan, thousands of thousands, sumamba sa Kanya. Ikaw ang dahilan ba't kami narito. Ikaw ang pinaka-worthy one. Shall we say amen? He was sinless. He was slain, yet He rose again. He redeemed us. He is both the lion, the king, the lamb, the sacrifice. He is everything that we have. He is worthy. Alam mo, pagdating mo sa langit, sa kaharian ng Panginoon, kung meron mang isang nasa isipan ng lahat, si Jesus Christ yun. Shall we say amen? He is worthy. Kasi ang English word ng worship, alam natin ang worship, it's to bow down. Sa Old Testament. Sa Old English ng worship, pag tinignan mo yan, nagsimula yan sa word na worship. Worth muna. Ang worth, yan ang pinaka root word ng worthy. Worship. Sa pagdaan ng panahon, naging worship. Pag sinabing worship noon, sa Old English, to worship someone is to declare that he is worthy. Yan. Karapat-dapat yan. Kaya siya dapat sambahin.
Worthy of honor. Yan yung ginawa ng Revelation chapter 4. Worthy of honor, worthy of everything, blessing, worthy of reverence, worthy of devotion, worthy of time, worthy of efforts, worthy to offer yourself, your mind, your body, your soul. Worthy. That's why we worship. Now, God is an object of worship. So, object, ang sabi ni Brother Branham. God, listen, kapag sumamba ka, may object. Hindi ka sumamba dahil gusto mo lang kumanta. O kaya nagpuri. May object daw. Ang object pwedeng material, pwedeng person, pwedeng being, pwedeng principle. Object yan. Now, kapag ang object of worship, magiging Diyos daw yung object, once you are declaring in your mind that this object is worthy of honor, worthy of time, yung object worthy of efforts, worthy to offer yourself, your mind, your body, and soul. And if it happens, yung object na yun ay hindi si Lord Jesus Christ, ladies and gentlemen, you just become an idol worshiper. Quote, anything that stands between you and God is an idol. It takes the place of God. So, kapag hindi, yung tinataas mo ng karapat-dapat mong bigyan ng mga bagay, oras, panahon, na hindi mo nakita ng pinakamataas ay si Lord Jesus Christ, then there's something between. Kaya kasi David kanina in-emphasize niya, why do I worship? Psalms 96 verse 4. Sabi niya, for the Lord is great. Siya ang dakila. And greatly to be praised. Inawag natin kanina, Brother Jay, that I believe that's led by the Holy Spirit. Dakilang katapatan. Great. He is worthy and great. Pag binasa mo 96 verse 4, in-emphasize niya, for the Lord is great and greatly to be praised. Excuse me, sa lahat ng gods, wala siyang kabantay. He is to be feared above all gods. Kung mayroon kang takot sa Panginoong Diyos, walang kapantayan. Siya lang talaga ang katakot-takot. True love. Mahal mo siya, ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mong mayurakan ang kanyang pangalan dahil sa ginagawa mo. Gusto mo patuloy na masamba siya, maluwalhati siya. For all the gods, the idols of the nations. But the Lord made the heavens. Shall we say amen? Amen. Kaya nga, in-emphasize si David yan We see, we love our job. Praise the Lord, meron tayong trabaho. We have our business, we have our cares of the world, our church. We love it. But always remember, walang kapantay ang Panginoon. Because He's seeking a personal worshiper that will respond to Him. No matter what you do, sa trabaho, yes, kailangan yan. Sa negosyo, kailangan yan. Sa mga bagay na mga trabaho sa bahay, alalahanin at lahat, pero nag-iisa pa rin ang lugar ng Panginoong Diyos sa mundo. Hindi mo yan pwedeng palitan. Mas dakila siya sa kahit anumang bagay. Shall we say amen? And if you have tonight a faith, kasama ka doon sa Revelation chapter 4, they sang a new song na nabuksan ng selyo. Worthy is the Lamb that was slain to receive power, riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Tiyan mo, siya ay nakakatanggap Hindi siya nagbibigay sa oras na yan. Hello? Saan galing yan? Sa atin. Binibigay sa Kanya. Ano man natanggap ko sa blessing sa iyo na Lord? Ano man natanggap ko na glory sa iyo na Lord? Ano man natanggap ko na strength, wisdom sa iyo na Lord? Shall we say amen? He's receiving. Hindi na. Ang worship, He's receiving something. Worship is not about you. It's about Him. Shall we say amen? It's not about you. It's not about us. So kung meron mong isang bagay na nagtutulak sa atin para sambahin ang Diyos, makita mo yung karapat-dapat siyang masamba talaga. Walang duda. He's worthy for all of it. Shall we say amen? Amen. Now number 2. Ilan ba yan, Brad? Secret. Kung saan tayo abutin,
Pero ilan lang to? Hindi to aabot ng 5. Pangalawang bagay, bakit ko sinasamba ang Panginoon? Baka makarelate ka din. Why do I worship God? Because of His works. Pag sinabi kong His works, I worship God because of what He has done. He has done. Yung ginawa na niya. At nagawa na niya. Psalms 103 verse 2 to 5, Bless the Lord, O my soul. Yung next word, huwag mong kakalimutan. Kasi forget nothing. Sabi niya, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan ang lahat ng kagandahan ng loob. Pag sinabing benefits, something given in return because of what has been done or what has been accomplished. May ginawa siya, ikaw ang nakinabang. Huwag mong kakalimutan niya. Tama? It's a gracious act of the Lord. Huwag mo siya kakalimutan. At yan ay dapat magsindi ng apoy sa puso mo para sambahin siya. Amen. Shall we say amen? Tingnan mo na lang ang Exodus chapter 15 verse 1 to 2. Ang Israel pagkalabas, hindi nang pagtulay pa lang sa Red Sea, paglabas ng Red Sea, go through nila sa Red Sea, ang sabi dyan, umawit si Moses. Di ko alam kung inawit, Brad, eh. Pero umawit si Moses, umawit na rin ang mga Levita. Umawit na rin ang mga nasa likod. Hanggang nasa pinakalikod. They worship. Because why? Nakita nila yung effort ng Diyos para labas sila. Listen to me. Galing tayo sa iba't ibang denominasyon. Kaya bang tapatan ng pagsamba mo ngayon yung pagsamba mo noon? Nung lumabas ka na sa denominasyon, sa sanlibutan. Minsan, mas lalo pang naglaylo nung nasa mensahe ka na. Pero noon, talagang grabe ka magpuri. Pero sila kasi, nung nakalabas na sila sa Red Sea, nagpuri sila. Kasi nakita nila ang effort ng Diyos. Tinawag, nung umiyak sila sa Panginoon, tinawag si Moses. Si Moses, wala talaga din kakayanan, pero binigyan ng vindication. God works. He delivers. Doon pala sa pagkapanganak ni Moses, tinrabaho na agad yung Diyos eh. He is a proper child. Ginamit ang mga tao in behind, in between, hanggang ma-deliver. See, ginamit, nagmatigas si Parao. Ang Diyos nagpapaya at nag-send ng plagues. Tingnan mo yung effort ng Diyos. Diba? Noong ang Panginoon nagpagaling ng 10 may ketong, meron isa na bumalik. At ang sabi doon, malakas niyang sinamba ang Panginoon. Meron at merong makaka-appreciate sa ginawa ng Panginoon. Lalo kung personal mo itong nakita. So why do I worship the Lord? Before you worship the Lord, mga kapatid, you look back. You look back! Kung ano ginawa niya sa iyo. Balikan mo yung ginawa niya sa iyo. Mga kapatid, balikan mo yung mga panahon, mga kapatid. Tingnan mo yung buhay mo noon. At ngayon. Remember what He has done for you. How He saved you. And how can you stay silent? Shall we say amen? We don't worship out of obligation here. Hindi ka inobligan na magtaas ng kamay. Hindi ka inobligan na umawit. Nandito ka kasi naranasan mo siya. May mga bagay na ginawa siya, darating ang araw sa totoo lang. Lalo na sa mga may gulang. Hindi ka na makakapunta sa church. Maaari nakaratay ka na. Maaari mahinang-mahina ka na. Yung katawan mo hindi na makasabay. But worship is not an obligation. We worship because of gratitude to the Lord. Maaari hindi ka na makapunta sa church, pero hindi ibig sabihin hindi ka na makasamba. Shall we say amen? Kasi kahit wala ka sa church, pwede ka sumamba. Kasi hindi mo makalimutan ang ginawa niya. Shall we say amen? Hindi mo makalimutan yan, mga kapatid. Kaya nga sabi kanina, di ba, awit 150 verse 6, alam ko, bilanggit mo nito, o katulad na, ang bawat may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Bawat may hininga. So hindi ibig sabihin na hindi ka makapunta sa church. Huwag mo sasabihin sa akin na hindi ka makasamba sa inyo kung saan ka man. Kasi ang pagsamba hindi pagpunta sa church.
Magkaiba na. Ang pagsamba is yung gratitude, yung pasasalamat mo sa biyaya ng Panginoon sa napakadami niyang ginawa sa buhay mo. Why do I worship Him? Because I really see, mga kapatid, kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Imagine mo na lang isang tao na susunog ang bahay. Wala siyang kakayanang makalabas, pero merong isang nagmalakas ng loob, pumasok sa bahay, and he pulled from the fire. He was rescued from death. Dinala siya sa ospital, naging okay siya. And tingnan mo na lang kung paano siya magpasalamat. Buhay pa siya. Every day of his life, maaari may mga galos, may mga peklat, may mga scars. Pero that reminds him how God is good. How God led him or allowed him to stay. You know, every day he lives in gratitude. And tingnan mo, ganun tayo. Kung tutuusin. Nasusulog tayo in like a hellfire situation. Wala tayong pag-asa. Pero dumating ang Panginoon, hinila ka sa impyerno at niligtas ka sa kasalanan. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. So our worship is just to thank Him. At yan ay dapat na maibigay sa Kanya. So kung alam natin kung anong ginawa ng Panginoon, you will worship. Pagsamahin ko, if you truly know God, His worthiness, and you remember what He has done to you, you will worship. You cannot stand without saying something na para bagang, sabi nga ng prophet, napaka-casual naman ng church na to. Napaka-formal naman ng church na to. Tanggalin natin yan, mga kapatid. Worship out of gratitude, mga kapatid. Because ipapaalala sa iyo ng Panginoon kung anong mga ginawa niya sa buhay mo. Tandaan niyo to. Worship flows from memory. Bakit may memory tayo sa ating spirit? Do you remember how lost you were? Naalala mo kung gaano ka talagang malayo sa Panginoong Diyos? Gagamit ang Diyos ng ating memorya, hindi ba? How it came through yung mga panahon na wala nang talagang umaasa na magbago ka, pero nabago ka. Mga panahon na may karamdaman ka, pero napagaling ka. Don't forget that. Because real worshipers don't forget. Minsan wala ka nang minsan parang sasabi mo, bakit ba ako aawit sa Panginoon? Bakit ba may panahon kahirap umawi? Real worshipers don't forget. Hindi mo pwedeng kalimutan. Tingnan mo, pag namatay ang isang tao, hindi niya hinayaan na mawala ang memorya kasama ng alabok ng katawan. Kapag namatay ang tao, ang kaluluwa at ang spirito nandun ang memory, kasama doon sa kaluluwa. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Bakit? Kasi pagdating mo at the other side, that memory will fully perfect. At ipapaalala sa iyo lagi-lagi up to eternity what God has done for you. Minsan nakakalimot tayo bilang tao, pero hindi mo pwedeng one day, papaalala sa iyo ni Lord lahat ng kabutihan niya sa iyo. Sabi sa iyo, amen. Kaya huwag na huwag mong kakalimutan, mga kapatid. Worship is not just a song. Come on. Worship is not just a music. It's a surrender. The time you're here is the time you surrender. Hindi ko sasabihin na, huwag ka malate, etc. When nangyayari ang mga bagay na yan, sometimes it's out of our control. But the time you have the heart to get into the church, that's the time you surrender. Lord, nandito ako para mag-respond sa iyo. Shall we say amen? We will not condemn the latecomers. We will, ito lang, ang hirap, no? What we will do here is just look for the condition of the heart. Lahat tayo nagsusumikap. Sa totoo lang. Nagsusumikap tayo lahat. We sometimes fail to do the order of the church. But who's condemning? If your heart is really right, if your heart has been surrendered to the Lord, I don't believe na isasampal sa'yo ng Panginoon yan, na nandiyan ka sa impyerno, then latecomers ka. I mean, if the heart is really right, and you are always worship Him, hindi lang sa church at hindi lang pakitang tao, then
It's between you and the Lord. Amen? Gagawin ng musicians ang dapat niyang gawin. Gagawin ng song leader ang dapat niyang gawin. Then do your part. Gagawin mo ang part mo. Gagawin natin ang part ng bawat isa because I worship Him for what He has done. Lahat ng mga gagawin natin, mga kapatid, it's about surrender. Hindi natin kayang maliitin ang isang pusong sumuko sa Panginoon. Shall we say amen? And I believe ngayong gabi maraming susuko sa Panginoon. I believe sa oras na ito may kinakausap ang Panginoon. Alam, I believe sa oras na ito may nire-restore ang Panginoon. May pinabalik ang Panginoon. May pinapalakas ang Panginoon. Kasi napakahalaga niyan, mga kapatid. On the third thing, kung meron mang dahilan bakit ako nagpupuri sa Panginoon, is simply because I belong to Him. He owns me. This life is bought and owned by the Lord. Lord means ownership, rulership. Siya ang merong karapatan sa buhay na ito. Siya ang may karapatan sa tinig na ito. Siya ang may karapatan sa kamay na ito. Sa Kanya ito. I worship because my life is not my own. Simple, di ba? Huwag natin pahirapan. Hindi na yan sa'yo. Sa Panginoon na yan. I was bought, I was redeemed, I was sealed, I was marked, and this is for Him, mga kapatid. This is belong to Him. Scripture, 1 Corinthians 6:19. Ito yung sinasabi ni Paul na you are not on your own. Meron bang kaya sumampalataya na hindi na yan sa'yo? What? Know you not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you, which you have got and not your own? Sabi niya, for you are bought with a price, therefore. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. I beseech you, diba? Therefore, ganun din, Romans 12 verse 1, present your bodies a living sacrifice. Sa Kanya yan eh. Lahat ng inaalay mo sa Panginoon, sa Kanya yan. Lahat ng binili ng Panginoon sa Kanya rin. Shall we say amen? Walang binibili ang Diyos na hindi sa Kanya. Walang nire-redeem ang Diyos na hindi sa Kanya. Paano kaya nire-redeem ni Lord kung hindi ka talaga sa Kanya? Kasi ang redeem is something that it was from Him. Nasa Kanya na. Nawala, ibinalik lang. So meron mo siyang bibili sa'yo, sa Kanya talaga yun. Niredeem lang niya. So kung meron mong binili dito, then their body should be presented a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. Noon sa mga panahon ng ancient times, kapag merong mga alipin, shall we say, ano ba tawag dito? Alipin na, let's say, nabili. No? Nabili na. Sabi nung nakita kong article, meron daw silang tatak o marka kung sino nakabili sa kanila. They bore the mark. Okay? Whenever or saan man sila pumunta, wherever they go, titingnan kung anong tatak nila, at yun ang magpapatunay kung kanino sila. Tandaan mo, kapag ikaw sumamba sa Panginoon, yung pagsamba mo, nagpapakita kung kanino ka. Amen. Kaya ka sumasamba, kaya ka nagpupuri, kaya ka nagpapasalamat, kasi nagpapakita kung kanino ka. Kung sino may ari sa'yo. Your worship is a mark of the ownership of God. Kasi sasambahin mo siya dahil bahagi ka niya. God owns you. Even Father Branham said, He is my portion. Right? Portion ko siya. At portion niya, He owns me. At dito papasok yung word na Lord. Lord. Sabihin mo nga Lord. Ang Lord means ownership, rulership. He is in control. You don't worship based on the instruments. You don't worship based on, mga bagay na pwedeng gamitin sa pag-awit at sa lahat ng mga technical part. That's not the basis of worship. The basis of worship is the Master's voice. Whatever the Master is saying, tuloy mo lang. Sometimes we are easily distracted of what's going on.
but He is listening. He is the unseen guest of this tabernacle. He's the very owner of this tabernacle, not anyone. But I appreciate the brothers and sisters who's really giving us the effort. God bless you. Pero ikaw, na hinihintay ni Lord para umawit at umawit, awitan niyo ang Panginoon. If He owns you, then He deserves your daily surrender and worship. Because what we are looking for, on the fourth thing why I worship the Lord is this. His presence. I worship the Lord because I know so well, with a heart that is sensitive to the Holy Spirit, His presence is here. Kapag naramdaman ko ang presensya ng Panginoon nandito, then kailangan kong umayos. Naramdaman ng bata kanina ang presensya ng Hari. Shall we say amen? Because the king just come, but it creates an atmosphere that they cannot deny. Pero sometimes, parang batang puso ang nakaka-recognize ng presensya ng Panginoon. Hangin, hindi mo yan kayang, tanda mo pag mayroong, nandiyan ang presensya ng isang tao, may atmosphere yan. Sabihin na natin ito, tayo na naman, magkakapamilya tayo. Iba pag nandyan, ang ating mga ministers, o sa bahay na lang Pag nandyan ako sa kwarto, ang behave ng mga anak ko, iwanan mo yan. Nag-grumble na. Pero pag nandiyan ako, ay nako. Diba? Pag nandiyan ako, they cannot. Diba yung presensya ng isang, para bagang kilala mo, nagbibigay ng atmosphere at nagbibehave ka. So kung nandito ang Panginoon, alam ng mga may Espiritu Santo na nandiyan ang Panginoon. At alam niya, ito na ang oras para sambahin ng Panginoon. I'm very sorry for those who cannot worship. I'm not gonna judge you. Time will come, you will feel His presence so real. Hello? One day, mayroong mga tao dito na pagpasok pa lang, naramdam na ang presensya ng Panginoon. Sabi sa amen? Hindi mo naramdaman ang presensya lang ng song leader. Hindi lang ng awit, pero nakakatulong yan. Music helps. Pero iba talaga yung may expectation ka sa kotse pa lang, sa tricycle pa lang, sa daan pa lang, nandun lang ang Panginoon. Alam mo, iniingatan ka na pa umuulan, araw. May presensya ang Panginoon. Alam mo yan! Kasi anak ka ng Panginoon May relasyon ka sa Panginoon Shall we say amen? Ang presensya ng Panginoon, hindi mo kayang tanggihan. Hindi mo kayang pigilan. Hindi mo siya kayang, pwede mo sabihin na kailangan ko ang presensya mo, Lord. Ang hangin, hindi mo yan hiningi, pero nandyan. Sabihin mo, Brad, ang hangin, wala namang nagre-respond. Hindi kaya. Alam mo ba kung walang hangin? Alam mo may nagre-respond sa'yo? Tingnan mo, ang pinaka proof na may hangin. Hello? Is pumipintig pa yung puso mo. Yung oxygen, hindi mo yung nakikita. Pero your heart respond. Tama? Kasi kung walang oxygen sa room na ito, then not. But there's something responding in you na hindi mo alam. Your heart. It's pumping. Kasi may oxygen. But the same as your soul when God is here. Hindi yan mapakali. Hello? Shall we say amen? Minsan, okay, Exodus 33 verse 15. Ang Exodus 32, worship. Pero maling worship. Exodus 32, they worship the calf, the golden calf. Okay? Nasaktan ng Panginoon. He is a jealous God. Shall we say amen? Sinamba nila ang ibang Diyos Pagdating ng 33:15, sabi ng Panginoon, He said unto him, if thy presence, sabi ng Panginoon sa bandang taas yan, dahil sinamba nyo, yung calf na yun, jealous God. He told Moses that he will not go with them. Hindi na siya sasama. I will just send an angel hanggang makarating kayo sa promised land. He will not go with them personally, Sabi ng Diyos, I will send an angel will go before them. Exodus 33. Dahil sa ginawa nyo, 1-3 yata yan. Pero, Moses
or Christ is in Moses. Ang sabi ni Moses, Lord, if you're not going with us, doon sa 33:15, huwag mo na lang kaming dalhin doon. Moses refused to take a step unless God's covering and direction. Kailangan kasama yung presensya ng Panginoon. Sabi niya, huwag mo na lang kaming dalhin doon. Kasi yung presensya mo is mas mahalaga kaysa sa pangako. Ayaw mo lahat ng pangako kung wala yung nangako. Mahalaga ang presensya ng Diyos. Kailangan mo yan para magpatuloy. What is victory? Diba? Without intimacy, dun sa nangako, failure pa rin eh. Dumating ka sa promised land, wala ang Diyos, hindi mo kasama, babagsak ka pa rin. Alam ni Moses yan. Diba? Kahit anong gusto natin, no? God's presence is more important than God's promises. Mahalaga ang mga pangako ng Diyos, pero mind you, kailangan mo ang presensya ng Diyos para magpatuloy sa pangako niya. You stand in His promises, then look for His presence. As Brother Manong may mention message, in His presence. In all thy ways, acknowledge Him. He shall direct thy paths. Proverbs 3:6. Kahit anong pangako ng Diyos sa'yo, magandang buhay, magandang trabaho, magandang negosyo, maganda lahat, pero kailangan mo ang presensya ng Diyos. Is that Rebecca or Sarah who asked for Brother Branham? Brother Branham, Daddy, I want to play with you. I want to have your time. Brother Branham said, honey, I'm doing something. I'm kind of busy. Oh, by the way, here's the stuffed toy. Stuffed toy? Let me give it to you and you play. And what the little daughter said, Daddy, I don't want your toy. I don't want your stuffed toy. I want you. Minsan, we are just after the service. But are we after God? Are we really after the presence of God? Not just the presence, not just the service, not just to have this and have that and have those perfect video and perfect everything. Siguraduhin muna natin, nakuha natin kung anong kailangan natin. At yun yung presensya ng Panginoon, mga kapatid. Anin mo ang gift kung wala yung giver, sabi niya. Ama? People can have promises without presence. Totoo lang, marami nakatanggap na ng pangako ng Panginoon kahit sa denomination. Kaya healing, joy, nararamdaman nila yan. Pero yung presensya ng Panginoon makes us different. All the nations, maaaring they are blooming, may mga dynasty na nag-bloom, ang mga Gentiles, pero bakit kakaiba ang Israel? Why? Because the presence of God is in them. Bakit kakaiba ang church na to? Dahil hindi maganda lang talaga, pero dahil nandito ang presensya ng Panginoon. Yun ang hangarin natin, mga kapatid. God's presence is what set us apart. A successful ministry, yes, pero walang presensya, wala rin. At gaano kagandang ministry, ang daming magagandang ministry sa Facebook, nakikita ko, pero ang presensya nasa. See? Tanda mo na isang malaking bahay pero walang kapayapaan. Di ba? Good reputation. Mga Pariseo pero walang anointing ni Kristo. Napakahirap. So Lord, I don't want to go if you're not going with me. You are choosing the giver over the gift. You're choosing the shepherd over the pasture. Shall we say amen? Last thought that I will have here is when someone invited Jesus Christ for a dinner, pero parang ginawa lang siya, sabi niya sa message na Jesus keeps all His appointment. Ginawa lang siya parang display, sabi ni Brother Man. He's so unwelcome. Pero alam natin, merong isang babae, di ba? A sinner. Pag binasa natin ang Luke chapter 7 verse 37, isang babae na alam nilang lahat makasalanan. Pero siya yung nakakita doon sa ginawa ng sa ginawa nila sa Panginoon. She goes out now, she has no invitation, but how she's going to get in? Sabi niya, somehow if you want to do a service for Jesus,
He'll make a way for you to get in. Kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, gagawa ng paraan. Diba? She has no invitation. But sabi, He will make a way for you to get in. Ang totoong pagsamba, hindi kailangan ng permiso. Right? Pwede na ba ako sumamba? Sumamba ka kung gusto mo. Hindi kailangan ng ano yan, ng permiso. Kahit hindi pa nag-start, kung gusto mong umawit, mag-hymno na dyan. Gawin mo. Hindi kailangan ng permiso. It's driven by your thirst. It's driven by your hunger for the Lord. Yes. At minsan yun ang kulang sa church. Busog na busog sa Facebook. Busog na busog sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. At wala nang gutom kay Lord. Busog na busog. Kaya ang hirap pag dumating sa church, walang gutom sa Panginoon. Look up at ourselves right now. Why do I worship the Lord? This woman didn't have a formal call. Hindi siya tinawag. Walang appointment para sa kanya. She came uninvited. Doon sa bahay ng mga Pariseo. He breaks all the protocol to reach Jesus. Ito lang. And then, what if He says, sabi niya, bago niya puntahan daw ang Panginoon, sabi niya, what if He says, you're a foul woman? Paano kung husgahan ako? Makondem ako? Pero sabi niya, I've got to get Him. This may be my last opportunity, sabi ng babae sa kanyang sarili. Ito na yung huli kong pagkakataon. Aminado yung babae, makasalanan siya. Aminado yung babae, she's a foul woman. Pero sabi niya, despite of all of this, worship often springs from a broken heart, from a broken life. True worship is not prideful, mga kapatid. Sometimes worship, or the best na worship, sabi ni Brother Branham, is a desperation. Yung talagang may desperation para sa Panginoon. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, Psalm 34 verse 18. So hindi masama, no, na may guilt. Sometimes kung may guiltiness ka, pasarapan ng Panginoon, guilt should never keep you from Jesus. Kung guilty ka ngayon, well, worship is not about being worthy. Wala naman talagang worthy sa atin. Right. It's about knowing He is worthy, sabi ng prophet, even we are not. Right. Sabi niya, huwag kang tumingin sa worthiness mo. Lahat tayo pwedeng sumamba ngayong gabi na lahat tayo guilty. Pero yun nga kailangan para makasamba ka ng totoo sa Panginoon, may pagpapakumbaba. Sabi ng babae, kahit anong sabihin niya sa akin, gagawin ko to. Kasi sabi niya, she knows she was in His presence. There's something happens when you get in His presence. Sabi ni Brother Branham, there's something happens when she noticed that deer standing there shaking with his box in her hand. The presence of Jesus here exposes our condition. Totoo lang, may mga times ako nasasama sa Panginoon na talagang guilty ako sa mga bagay-bagay. But one thing about this is, I never, or hindi ko sinasabi na hindi ako condemned, no? Kasi we have to condemn as a preacher. Alam mo yung Brother Jonathan, no? When you preach, you condemn the sinner. Nandiyan pa ba kayo? Yeah. But Brother Branham also said, God, sabi niya, hates the sin, but loves the sinner. So ibang pag-condemn ito. It's condemning you by love. Hindi ito condemnation na ikakapahamak mo. And that's the reason why I worship Him. Kasi hindi ka kinondem na papunta kang impyerno, kinondem ka dahil mahal ka niya. Amen. Tinutuwid ka niya dahil mahal ka niya. Ngayong gabi, tinutuwid ang Panginoon. Amen. At sinasabi ng Panginoon, mahal ka niya. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, something happened. Sabi nga ng prophet siya, naging hysterical ang tao pag nasa presensya ng Panginoon. Tingnan mo na lang yung word na hysterical. Hindi mapakali, hindi mapalagay. Kapag siya'y nasa presensya ng Panginoon. So, mga kapatid, ngayong gabi, real worship. She broke the box of ointment and poured it on His feet. Worship gives. May binibigay ka pag sumasamba ka. May inaalay ka, it costs. Meron talaga itong halaga. And sometimes it breaks the most precious thing in our possessions. So, say amen? Hindi lang ito few drops of the anointing oil.
She broke it at buhos talaga yun, kapatid. Shall we say amen? So what you have broken for Jesus is gonna be a worship later. Kailangan mong makita, mga kapatid, na anumang inaalay mo sa Panginoon. Hallelujah. Kasi hindi niya pinigilan ang babaeng ito. Hindi niya pinigilan. This might be the last opportunity I'll have, sabi ng babae. It's opportunity to do something for Him. Something for Him. And ayaw niyang ma-miss ito. Don't miss it, mga kapatid. Worship is like, listen to me, a now moment. Sabi mo nga, now moment. Hindi ito mamaya, hindi ito later. Pero pag nakita mo, naramdaman mo. Kasi pag dinelay mo, maaaring ma-miss mo ang opportunity. Maaaring wala na siya doon sa bahay na yun. Pero sabi niya, this is the moment. The woman seized her one chance. And today, if you will hear His voice, harden not your heart. Kung iniiling ng Panginoon, sambahin mo siya tonight, marang tayo ay lumuhod din naman katulad ng babae nito, pero babae nito umiyak sa paanan niya. Pinunasan ng kanyang buhok ng paanan ng Panginoon at hindi niya yung pinigilan. You might feel para bagang you're not invited sa isang service na para bagang OP na OP ka. Buti pa si brother, buti pa si sister. Nararamdaman niya ang Panginoon at okay na okay siya. Pero ako para bagang unworthy. Pero alam mo mahalaga, nandito si Jesus. Yung pinakamahalaga. Maramdaman mo yan minsan. Naramdaman ko yan minsan. No? Just like, nandyan lang ang Panginoon. He is sitting silently. At naghihintay lang siya kailan siya sasambang. So, the Lord is waiting, mga kapatid, and He is seeking for a worshiper. So, why do you worship? Do you worship because you see His worthiness? Do you worship because He has seen you have seen His work that has been done? Sinasamba mo ba siya dahil, amen, ikaw ay nabili na niya? At higit sa lahat, kaya bang sambahin siya na nasa kanyang presensya? Sometimes, ang presensya niya, pag yan bumaba, mga kapatid, that's the very time you surrender. That's the very time you worship. That's the very time you bow down. So may the Lord add more blessings about this. I want to end this one because it's already 8. But the Lord, nawa, i-restore niya sa atin ang heart of worship. Ang puso ng pagsamba, mga kapatid, na talagang hinahanap niya sa bawat iglesia na tinawag niya sa huling panahon. The Lord bless His word. Tayo po natin makatayo, mga kapatid. Pero pagkatin natin ang Panginoon. That's for Him. It's not for anyone. That's for Him. For all the things that He has done. For all the things that she has done. That He has done to us. Is this the opportunity to do something for Him? Meron ba tayong opportunity ngayong gabi? Hanggat nandito tayo, mga kapatid, it's an opportunity. It doesn't need to have any kind of permission. That lady, his worship comes from a deep desire. Without invitation, without any permission, she did her part. Nung na siya nasa presensya ng Panginoon, nabasag lahat ng kanyang mga nasa sa loobin niya. Nabasag lahat ng nasa puso niya. At di niya napigilan ng umiyak. Sa paanan ng Panginoon. At yung iyak niya na yun ang naghugas sa paanan ng Panginoon. At lugod na lugod ang Panginoon. Alalahanin mo lahat ng ginawa ng Panginoon sa'yo. Alalahanin mo, kapatid, at this cool of the day. I know it's kind of late. But could you give a chance for the Lord? Could you give Him some sort of your time and moment to go back? This is not just a service. This is a response that He is waiting for you. Give deep. Hallelujah.
yours. Think about His love. Think about Him. But Jesus, I believe. Worship Him. You respond to Him. You see His worthiness before us. Oh, He loves you. He owns you. Oh, that's the reason I live. That's the reason you live. With all I am.
is our desire and our longing na sabayin siya. Minsan pa kagaya ng sinabi ng kanta, nanggaling tayo sa Kanya, kaya siyang dahilan kung bakit tayo sumasamba. Kaya naniniwala ako dahil sa preaching na nakamit natin sa gabi ito, nagkaroon pa tayo ng mas malalim na rason upang magpatuloy sa ating Panginoon. Minsan ba, kung sino pong dumako pa tayo sa isang espesyal na parte ng o bahagi ng ating gawain, meron po bang panalangin ng bawat isa? Kung meron po ay pakisabi na lang or pakisulat na lang po sa ating papel. At hindi naman po naging sa ating alam ng gawain ng Marianas Anniversary. This coming Saturday, naniniwala ako na pinag-prepare na natin ito na hindi ito magaya ng nakaraan. Although we believe that everything has its own reason na na-postpone ito. Although makita natin ang improvement. Although mga bagay na naturally hindi na natin hawak ito, mga bagyo. Pero naniniwala tayo na ang Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. At kung ipapanalangin lang natin na naniniwala ko na ipapakaloob niyo ito sa atin. Minsan pa, merong nag-prayer request dito na isama po natin sa ating mga prayer request para si Sis Manu, para sa kagalingan ng kanyang sama, sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Ang Panginoon nawa humipo sa kanyang physical na katawan para sa labis na kagalingan. I believe ito ay Sister Manu Codemus. Naniniwala ako ang Panginoon siya pa rin Jehovah Rapha, ginatawag natin the Great Healer. At meron pa dito ang panalangin para sa katugumpayan ng Church Anniversary ng Marianas. Gaya na aking sabi na Nina, pinapanalangin na natin na dahil ito'y matagal na rin natin pinapanalangin, na tulungan tayo ng Panginoon na matagumpayan natin magawa o maibigay natin ang the best service ng anniversary ng Marianas. Pangalawa ay panalangin para sa provision ng ating Panginoon sa lahat ng ating pangailangan pinansyal para sa bawat isa at bawat pamilya. Nakabatid naman natin na hindi tayo ganoon ka-privilege financially, although ang Panginoon talaga nag-provide sa atin ng ating mga pangailangan. Kaya doon sa atin na wala tayong tapo, ngunit ayun, hinihingi natin sa Panginoon na siya nawa mag-provide ng ating mga pangailangan. At isa pa, prayer request for traveling mercy sa pag-uwi namin. Yung papa ko sa linggo, it is the prayer of Sister Mom. And nakalimutan ako saan country siya nang galing. Okay, saan pa man yun? Sa Ireland. Naniniwala ko kay gaano man kalapit. Kailangan pa rin natin ng pag-iingat ng ating Panginoon. Kaya minsan pa isama natin siya sa ating mga panalangin. Wala na po ba mga kapatid? At kung wala na po, maaari na po tayo luwad sa ating mga kapatid. Hindi na mga kapatid, hindi na natin Panginoon ang ating mga panalangin sa kanyang kalooban. At inayahan kong bawat isa namin sa patay tumayo. Umawit pa tayo ng nasasabing word days gala. Inayahan ko mga backup singer na nawatulungan ako sa Take
Maraming salamat po muli na tunay na naramdaman namin yung presensya ngayong gabi. Tunay Lord na nag-usap ka sa atin, pinakita mo anong pakikipagin sa iyong salita, sa iyong harapan, Lord Jesus. Na pagamat hindi kami karapat-dapat sa aming sariling qualification, Lord. Ikaw ang karapat-dapat, Panginoon. Kung bakit, Lord, nakakatayo kami sa biyaya mo, wala ka pagpapatuloy. Lord, maraming times na lumalayo kami sa iyo, nakakagawa ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Kaya salamat dahil patuloy kang umaabot, patuloy kang umilingat, patuloy kang naroon, Lord. Kailanman lumayo, Panginoon, patuloy kang nagpapaalala. Dahil Lord Jesus, kami ang dahilan kung bakit napagod ka sa krus. Kami rin, Panginoon, ang inaasahan mo na sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. We know that in our heart, totoo po yung Panginoon sa aming mga puso. Dahil nararanasan ka namin, Lord, sa bawat sandali ng aming buhay. Tunay, Lord, na anuman ang aming kalalagayan, kusa na lamang itong napapawi kung ito man ang kabigatan, the moment na nandiyan ang presensya mo. The moment na kami ay lumuhod na sa iyo. The moment na ipinapaalala mo na, Panginoon, ang mga bagay na ginawa mo. The moment, Lord, na nag-uusap ka na sa pamamagitan ng iyong still small voice. It doesn't really matter kung anong situation, Panginoon. Lagi kang may magagawa sa bagay na yun. Walang makakahadlang sa iyo. Salamat, Lord, na naiintindihan namin kung anong kabugagan ng pananampalataya nito. It is you, the reality, Lord Jesus. Ang mga salitang aming naririnig, makapangyarihan, kapag ipinapaalala mo na ito sa amin, Panginoon, nalalampasan namin ang lahat ng pagsubok. Dahil, Lord, langit at lupa ay lilipas, hindi kailanman ang iyong salita. And you are that word, Lord Jesus, the reality, the perfect realization, Panginoon, na, Lord, nakakatawad kami, Panginoon, sa pang-araw-araw, sa maraming kagipitan, sa maraming karamdaman, sa maraming kahinaan. In Jesus, tunay ang biyaya mo. Tunay ang awa mo. Hindi mapapantayan ang pag-ibig mo. Hindi masusukat ang pag-ibig mo, Lord Jesus. At kaya nga, Panginoon, we understand this worship. Nararamdaman ka namin, nararanasan ka namin. We love to go to this place. We love to pray, bowing our heads, kneeling our knees, Lord, confessing your name, singing your praises, Lord, singing your mercies. And Lord, totoo ka sa amin. Hindi ka ng Diyos sa amin, Panginoon. You're our best friend. You're our dearest mother and father. Personal ka sa amin, Lord. Ano man ang naranasan namin sa iyo, we know, Lord, na yun ang gagawin mong patotoo, Panginoon. And the great testimony one day. Yes, Lord, naranasan namin ang tunay na pagsambang ito. Salamat, Lord, sa patuloy ng pagpapaalala. Salamat po, Panginoon, dahil ito'y para sa iyong mga anak. Na sa gayon, Panginoon, hindi kami malayo, Lord, sa iyong kalooban. Patuloy kang nagtutuwid, patuloy kang nagsasansala, Panginoon. Lord, ang pagsamba namin sa iyo, ang tanging kagalakan mo.
Pasasalamatan ka na namin sa iyong pagtugon. Walang imposible, Lord, sa aming kinakaharap. Walang makakatayong karamdaman. Walang makakatayong kakapusan. Walang makakatayong pangangailangan, Lord. Anumang sitwasyon yan, kahit pang greatest depression, Lord, mga bagay na makapangyarihan na hindi namin nakikita, Lord, you are always in control. And Lord, masasalamatan ka namin kung hindi mo tutugunin ang ilan sa aming panalangin dahil alam mo kung ito'y makakabuti sa amin o hindi. The most important is, Lord, kasama ka namin sa lakad na ito. That's more than enough. Dahil hanggat nandiyan ka, Panginoon, nasa panig kami ng tagumpay. Hindi kami mabibigo, hindi kami madidisappoint, hindi kami manlulupay-pay, Lord. Salamat mo rin kami pinalakas. Salamat po sa iyong ginamit, Panginoon. Mahal namin kapatid na si Brother Edson. Patuloy mo po siya pagpalain, palagpin ng karunungan na makalangin, at ang laging ipagkaroon ng pangangailangan at kalakasan sa kanyang sambayan. Sa po ng aming pastor, sa lahat ng sambayan naririto, Panginoon, dalangin namin, Lord, patuloy kang mangusap ayon sa aming mga pangangailangan, patuloy kami palaguin, patuloy na kami pagtibayin, at ingatan ang bawat isa sa kanya-kanyang patuloy, maging sa mga kahanap buhay pa ngayong gabi, Lord, ipagkalagay po sa kanila ang tagumpay, karunungan, at favor sa kanilang mga pinapasukang mahal buhay, Lord. Salamat po sa pagpapalak, sa inyong pumawalik ang mga kulate ng pasasalamat. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. And tayo po nagtatapos ng mga kapatid at bago tayo